Si VP Sara apparently is being targeted by a smear campaign. Oh, may smear campaign ngayon na bumabalot kay VP Sara. Alam naman na natin kung bakit ganun. Pero pag-usapan natin yan maya-mayang konti kung bakit may ganyan. Alam naman natin mga kutsero, itong nakaraan, nasopla ng matindi. Nasopla ng matindi ang Makabayan Black. Di ba? Nasopla sila ng medyo malakas-lakas eh. Ikot ang mundo nilang lahat, guys. Kaya ganun. Di nasopla nga na ng matindi-tindi. So simula nun, mga kutsero, hindi pa siya tinatantanan hanggang ngayon ng mga iba't ibang chismis at kwentuhang nagaganap sa online space. Tulad nito. Ay, wag yan. Di yan. Ito dapat. Yarn. Di ba? Mas maayos. Tulad nito. Nung isang araw, meron daw siyang 125 million na confidential funds. Ngayon, iba naman. Ito naman ngayon. May 433 security escorts daw siya in 2022. My goodness! Grabe. Big deal yan. Big deal yan. Yung security escorts. Ayun yun nun, meron 433 na may trabaho. Di ba? Ayun yun nun. Meron 433 na may trabaho. Kundi sana kung illegal eh. Hindi naman illegal eh. My goodness. Kanina to nabasa ko sa iniiyak-iyak to ng mga ng mga dalawamping CPP kanina. Sabi, the Commission on Audit said of the 683 personnel under the Office of the Vice President manpower roster for this year, 63% of 433 individuals were part of the security and protection group. This translates to 6 out of every 10 personnel. Okay. So what? So what? Okay, anong issue? Hindi ko naiintindihan eh. A total of 433 people served as part of the Vice President Sara Duterte Security and Protection Group in 2022, an increase of 455% from the 78 detailed military personnel under the office in 2021 during the last full term of Leni Robredo, the Commission on Audit, COA's latest audit report showed. Okay, yun daw ang dyan. Yun daw ang kwento. Bakit daw ganun? Bakit daw merong 433 na tao na walang ibang ginagawa kundi bantayan si VP Sara? Okay, sige. Sagutin natin. Let's try to answer yung mga probable answers, di ba? Yung mga posibleng maging sagot diyan. Try lang natin. Pero tingnan muna natin yung yung audit. Okay, ito muna yung galing na dokumento sa COA. Ito yun, dito nila nakuha yan. Sa COA report. Alam nyo talaga mga kutsero, pag every COA report talaga, expect nyo na yan. Expect nyo na may babatikos. Expect nyo na talaga na kapag naglabas ang COA ng kanilang report every July, gugulong at gugulong ang mga batikos. Lalo na dun sa mga tao na gustong-gusto nilang tirahin. Dapat expected na natin yan. Huwag na tayong magulat. So ito na nga. So ito yung COA report. Ayan. Executive summary. Okay. Ito yan. Dito yan nakuha. Ayan, no? After the national elections held in 2022, the Honorable Sara Z. Duterte became the Vice President. She is assisted by Chief of Staff Zuleika T. Lopez and Assistant Chief of Staff Lemuel G. Ortonio, with cabinet rank of Undersecretary and ASEC. There are 174 filled-up plantilla positions and 509 non-plantilla or detailed personnel. So, ayan. Ito yung 433. Ngayon, mga kutsero, ito ngayon yung kino-question nila. Bakit daw napakarami? Ba't daw napakarami? Parang parang proteksyon presidente.
Kasi marami naman talaga. Parang presidente yung pinoproteksyonan. Pero alam niyo po, mga kakotsero, sa klase po ng trabaho na ginagawa ni VP Sara ngayon, lalo na she is going against the CPP, NPA, NDF head on. As in harapan. Nilalabanan niya ang CPP, NPA, NDF. Her life will always be at risk. And of course, being so, kailangan meron siyang mga security. Ngayon, mga kotsero, tingnan natin if this was part of the audit report's red flags. Kasi po, mga kotsero, doon ho natin masasabi na merong misuse. Na meron pong misuse. Red flags. What do you call this? Material observation. Yun. Doon po natin masasabi, mga kotsero, na meron pong misuse or may maling paggamit ng pera ng taong bayan. Kapag na-identify dito sa observations and recommendations. Doon muna natin tignan. Okay, tingnan natin. Muna dito sa auditor's report. Anong nakasulat? Unmodified opinion. Ano pong ibig sabihin yan? Ito rin, mga kotsero, yung pinagmamalaki ni Leni Robredo na unqualified opinion. It's the same banana. Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Nung panahon ng kampanya, lagi niya sinasabi, for 4 years o 3 years, ang Office of the Vice President ay merong unqualified opinion sa kanyang COA report. O, ibig sabihin, walang pera na nasasayang, walang pera na napupunta sa katiwalian, etc., etc., what have you. O, yun yung ibig sabihin nun. Yun yung ginagawa nila before, nung panahon ni Lugaw. It's the same thing. Masasabi ba nila ngayon yan? Kay VP Sara? Sinasabi ba ng dalawamping CPP kay VP Sara Duterte na ay unmodified opinion ang kanyang auditor's report? Di ba? Unmodified opinion. Ibig sabihin yan, walang katiwalian. Sinabi na ba yan ng mga dalawamping CPP? Mga hindi na. Hindi. Wala pa ako naririnig eh. Wala pa ako naririnig. Meron na bang gusto maglakas ang loob dyan? Meron ba kahit isa gusto maglakas ang loob dyan? Sabihin na, dilawan ako pero si VP Sara may unmodified opinion sa kanyang auditor's report. Ibig sabihin, ginagamit ng maayos ang pera ng Office of the Vice President under the leadership of VP Sara Duterte. Wala pa, di ba? Wala pa. Yan yung una kong gustong i-highlight. Number 1. Ito pangalawa. Tingnan natin. Itong kasunod, letter F. Summary of significant observations and recommendations. Mga kotsero, ito po yung kapag nailista, kailangan pong ayusin kaagad-agad ng Office of the Vice President kasi meron pong hindi pagsunod sa proseso na naganap. Okay. Tingnan natin. Meron ba dito sa item number 1? Meron ba dyan tungkol sa, what do you call this? Security niya. Pag-hire ng 433 security. Wala. Hindi yan tungkol sa 433 na security. Number 2, collectibility and validity of other receivables, etc., etc. Hindi tungkol sa security. Guarantee deposits ng Meralco. Malamang sa malamang, hindi tungkol sa security yan. Di ba? Meralco nga eh. Ayan. Equipment acquired prior to calendar year 2001. 2001 pa to. My goodness. Ayusin na to, VP. Hindi inayos nung mga naon ng VP. Baka ikaw po ang tumapos, ma'am. Kayo na po ang tumapos ng problema na to. Hindi nila tinapos dati eh. But anyway. Ayan.
Diyos ko, itong mga dalawang ping CPP talaga. Ano pa? Due from NGA account as of December 31. Okay, mga receivables to. From CHED. Walang security dyan. Ito lang. Immediate establishment of OVP. Okay, ano yung kanilang sinabi dito? Hindi sumunod daw sa procurement law. Napaliwanag na natin to. Okay. Ito yung nag-abono, yung mga tao ng OVP para sa satellite offices. Corrected na yan. Okay na yan. Processes and guidelines para sa medical assistance program. Okay, D-security. Internal guidelines for in-kind donations. Okay, kailan pa to? Baka ito yung panahon pa ni Lenny. In-kind donations. Kasi may ganito siya noon noong panahon niya. Hindi pa naaayos. Okay, ayan. Okay na. Yun lang. Meron ba sa security? Wala. Hindi ko nakikita yung 433 na hinar na security. Meron ba? Ibig sabihin, pag wala ditong finding, pag hindi siya kasama sa mga findings, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sumunod siya sa proseso. Sumunod sa proseso ng pag-hire ng 433 na security personnel. So, iyak tayo ulit. Iyak tayo uli dyan. Iyak tayo dyan, mga dalawang ping CBB. Ngayon mga Kojero, eto ano lang naman to, no? Pakiwari ko lang naman. Ano kaya ang dahilan kung bakit napakarami ng security team ni VP Sara? Pakiwari ko lang naman to mga Kojero. Pero kasi, una, may mga program siya na nationwide ang scope. May mga program siya na nationwide ang scope. So, ito, libreng sakay, public assistance, medical assistance, burial assistance, pagbabago campaign, etc. etc. Puntahan natin medical assistance. Okay, so, sa medical assistance, mga Kojero, tingnan nyo kung ilang opisina ang tumatakbo. Ilan yan? 5, tama? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 offices ang tumatakbo, mga Kojero. 11 na offices ang tumatakbo. Ibig sabihin, mga Kojero, yung 11 offices na yan ay nagbibigay ng serbisyo, ng ganitong serbisyo sa lahat ng mamamayan. In every region. Tingnan natin kung saan yung mga satellite offices. So, syempre merong NCR. Okay. May Dagupan, Cebu, Tacloban, Bacolod, Barm, Zamboanga, Davao, Surigao, Isabela at Region 5. Region 5 talaga. Hindi sinabi kung saan sa Region 5. Sa Albay. Region 5 lang talaga. BP bakit ganoon? Pang-asar talaga na si BP Sara. Ay, naka. Ayan Region 5 lang. Pero sa Albay pala siya. Hindi sinulat. Ay, naku. Bicol Region. Hindi sinulat yung Bicol Region. Basta Region 5. Ay, naku, my goodness. Anyway. So, yan. Tapos, si VP Sara, mag-iikot lahat dyan. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi niya puntahan yung mga yan. Diba? Mag-iikot siya dyan. Kailangan ba niya ng security habang nag-iikot siya? Siyempre, kailangan niya. Hindi naman siya yung tipo ni Lenny dati na mas nakikita mo abroad kaysa sa Pilipinas. Di ba mas marami pang ang biyahe si Lenny sa abroad. Tapos lumalabas lang si Lenny ng opisina kapag may sakuna. Di ba? Para siyang reyna ng kanyang opisina. Dito lang ako sa opisina habang walang
etc., etc. Pero pag may sakuna, I'm first on the ground. Lagyan on the ground yan. Lang yung on the ground yan. Ay, naka. Anyway. So, yun. That's one. Another thing is siya rin po ay secretary ng DepEd. Baka nakakalimutan ng ating mamamayang mga, mga kasama nating dalawamping CPP. Na siya rin, si VP Sara din ay secretary ng DepEd. At kapag nag-iikot siya sa DepEd, malamang sa malamang, kailangan niya ng mga security. Natural. Di ba? Babiyahe ka. Kailangan mo ng security. Kung pupunta sa mga liblib na probinsya yan, doon sa mga liblib na lugar na kailangan tayo, lagyan ng DepEd na eskwelahan, di syempre kailangan niya ng security. Hindi ko mag-gets kung ano yung issue nila. Skyflake, salamat po sa inyong super chat. God bless you. Super sticker pala. Di ba? Ganun talaga. Nung panahon nga ni Lenin, laki-laki ng training allowance niya. Di ba? Ang laki ng training allowance nila. Tapos hindi nagagamit ng maayos. My goodness. Ganun lang yun. Walang masama doon. Alam nyo mga kutsero, ulitin ko lang. Masama kapag ang masama kapag yung kapag yung 433 security escorts na yan merong observation. Either mga ghost employees or what have you. Yun ang masama talaga. Pangit yun. Pero yung ganito na sasabihin lang, ang dami-dami, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Nung ngayon, kung marami. Ayun yun, merong 433 na merong trabaho. Diba? 433 na tao ang merong trabaho, ayaw nyo. Diba? Yun lang yung akin dyan. Wala naman nakitang irregularity. Wala naman nakita na something illegal. Walang problema. Syempre, ito kasing mga dalawamping CPP, makahanap lang talaga ng issue. Lalo ngayon, kasi napahiya nga sila, mga kutsero. Napahiya kasi sila ng wagas. Netong hearing, kaya galit na galit, gustong manakit. Kaya ganoon. Bahala sila. Buhay naman nila yan 'Di ba? Wala namang pipigil sa kanila kung gustong sabihin nila. Kapag pinigilan mo, sasabihin, tawag dito, freedom of expression. Pag hindi mo naman pinigilan, aabuso. Di ba? Labanan mo na lang ng totoo or katotohanan. Ayan mga kutsara, maraming salamat sa panonood ngayong gabi. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Right? So bye everyone. See you next time. Bye.